pag-uusapan ko ngayon, ang ni-research ko, kakaiba. Ito yung pagkain na makakatulong sa thyroid na meron din nagsasabi may pagkain na masama sa thyroid. So ituturo natin sa inyo mamaya kung tunay ba to, hindi ba to tunay, fake news ba to, o tunay na. Ituturo lang natin yung tunay para sa inyo. Kasi kung ano-ano lumalabas sa mga balita, minsan hindi totoo. So ito yung medically correct na tips natin, ha? So para malaman kung may problema sa thyroid, ganito gagawin natin. Okay. So, i-check na natin ang ating thyroid. Yan. Yan ang thyroid gland natin. Nandito siya sa harap ng mukha natin. Ito, thyroid, oh. Para siyang hugis paru-paro. Okay? Butterfly shape, ha? So, para malaman, sabi nga nila, neck mo, i-check mo. Yan ang advocacy natin. Neck mo, i-check mo. Kasi minsan, delikado yan. Minsan, lumalaki, lumiliit. Minsan, may goiter, minsan may cancer din dyan. So, paano i-check ang thyroid? Papakita natin. Salamat po sa lahat ng nanonood. Salamat sa pag-check, pag-love. Salamat sa pag-share sa ating Facebook Live tsaka YouTube Live. So, gagawin natin ganito. Haharap kayo sa salamin. Kung kayo lang mag-isa, in front of the mirror, kung may salamin kayo. Tapos, tataas nyo konti ulo nyo para lumabas yung leeg. Tapos, iinom kayo ng konting tubig. Inom ng konting tubig. Pag uminom ng konting tubig, gagalaw yung thyroid gland kung malaki. Kung malaki. So, titingnan mo kung lumalaki yung inyong thyroid. Sige. Kita natin, parang ganito. Parang ganito. Yan. So, inom ka ng tubig. Tapos, titingnan mo dito kung lumalaki yung thyroid gland. Lulunok ka. Sa mga lalaki, may Adam's apple eh. Meron tayong matulis dito. Sa babae, wala. Ha? Yung buto dito. So, ganito gagawin. So, para ma-check yung thyroid gland, yan, titingin ka na sa salamin. Ganito gagawin ninyo. Tataas ang ulo. Okay? Marami sa kababaihan, may ganitong sakit ha. Tuturuan natin kayo anong gagawin. Gamutan ba, operasyon ba, o pagkain. So, kinig lang maigi. Tapos, inom tayo ng tubig. Malalaman kung lumalaki yung sa leeg o hindi. So, ito itsura ng thyroid gland. Yan, oh, yan ang thyroid gland. See, ang ganda tingnan, no? Okay, napakahalaga nitong thyroid gland natin. Ang thyroid gland, siya nagko-control sa paggalaw ng buong katawan natin. Para siya sa kotse, para siyang accelerator eh. So, depende yan. Dapat tama lang yung dami ng hormones. Pag sobra dami, sobra bilis. Pag mabagal yan, parang kotse, hindi ka umaandar. Ha? Kaya ang gusto natin, ang takbo ng thyroid, normal. Normal ba? Kaya ang tanong ko sa inyo, normal ba thyroid nyo? Comment po kayo, like po kayo. Hyper ba yung thyroid nyo? Sobra ba bilis ang speed? Sobra ba bilis ang takbo ng thyroid nyo? O sobra bagal? Iba yun. Gusto natin normal. Okay? Pakita natin. Kaya lapit tayo. Yan, napapakita natin. So, meron tayong sakit na tinatawag na hyper. Sobrang bilis ang thyroid. O, tingnan nyo kung meron kayong ganitong sintomas, dito tayo sa hyper. So, pag hyperthyroid kayo, parang ito si Jessa, dati hyperthyroid, ito magiging sintomas mo. Nakakalbo, nababawasan ng buhok, lumuluwa yung mata, nakaluwa, ito hindi ito nakaluwa. Pinapawisan, malaki ang thyroid, at ito yung delikado sa hyperthyroid. Ha? Comment po kayo kung meron kayo nito. Bilis ng heart rate, bilis ng tibok ng puso, kabog ng kabog, hindi makatulog, lagi naiinitan, irritable, pati regla, nawawala. Ha? Kung nawawala regla nyo, nagloloko, minsan walang regla, i-check yung thyroid, baka thyroid problem. Iba, namamayat, tapos naiinitan, laging pawis. Laging pawis at nanginginig ang kamay. Nanginginig. Ganito ang test ko para sa thyroid eh. Ididiretso natin ngayon. Diretso, tapos manginginig yung kamay. Makiginig yung kamay. Kaya i-check nyo, hyperthyroid ba kayo? Kung may ganitong sintomas, papacheck tayo ng blood test. Tuturo ko mamaya. Punta kayo sa laboratory, blood test, T3, T4, TSH, blood test. Siguro walang libre sa Pilipinas eh. Siguro mga 700 pesos.
Walang choice eh, talagang gagastos tayo eh. Hanggat wala pa tayong libre sa Pilipinas, gagastos tayo 700 pesos. Sa malaking ospital, mga 1,000. Pero kailangan ma-check T3, T4, TSH. Yan yung goal natin para sa bayan natin, libreng lab test, laboratory test sa kababayan natin. So ito naman ang kabaliktaran. Yung kanina hyper sabihin nyo kung hyper kayo. Pag hyper, mataas yung thyroid mo. Ngayon, paano naman yung hypo? May tao naman hypo. Mabagal ang thyroid. Malaki din yung goiter niya pero mabagal. Ito naman ang sintomas, check ninyo. Yung buhok kumakapal, parang magaspang. Ba't parang dry yung buhok ko, magaspang? Hypo. Mabagal siya. Pati yung kilay nawawala. Kilay nawawala. Namamaga ang muka. Kasi mabagal eh. Pero yung goiter, malaki pa rin. Kabaliktaran to. Kung sa hyper, ang bilis ng heart rate, ito slow heartbeat. Ito naman, isa naiinitan, ito pabaliktad naman, nalalamigan. Nadidepress yung pasyente. Pag depress kayo, baka hypo. Nadadry yung balat, pumapangit ang balat, laging pagod. At yung regla ay malakas, pabaliktad to. Pero nababaog din yung pasyente. Okay? At tumataba sila. Tumataba. So, comment kayo, ano ba sintomas nyo? Mukha ba kayong hyper o mukha kayong hypo? Okay? Dapat alam nyo, hyper o hypo, Tinuturo natin sa inyo. Ito ang napakahalagang slide sa lahat. Ito talaga yung pinaka mahalagang slide sa lahat. Ayan, pwede nyo i-post yan mamaya kung gusto nyo tingnan. Ganito malalaman kung hypo kayo o hyper. Puwera sa sintomas, kailangan blood test. Ito yung sinasabi ko, gagastos tayo ng 700 pesos or 1,000 pesos. Kailangan to. Kung kailangan natin umutang. Ang tetest natin, ito. T3, T4, TSH. Yan, Ito, papakita natin yan. T3, T4, TSH. Dito, pinapakita lang thyroid hormone, T4, tsaka TSH. Ganito yan. Ang T4, ito yung thyroid. Ito parang gasolina, accelerator. Ito gusto natin sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Gusto natin normal kayo. Kung nagpa-blood test kayo, punta kayo sa laboratory, sabi ni Doc Willie, pa-blood test tayo. TSH, T4, T3. Ang gusto ko resulta nyo, normal. Okay, normal. Diba? So yan, walang sintomas, walang problema, malakas. Pero, maraming mga Pilipino may hyperthyroid. Ito ang sakit nila, hyperthyroid. Atras ko lang konti, yan. Yan, hyperthyroid. Pag hyperthyroid, ganito mangyayari. Ang T4 mo, ang thyroid mo, itong T4 mo, napakataas. Ang hyper mo, napakataas. Kaya nga lumuluwa yung mata. High ang blood test mo. Tapos ang TSH, ito yung nag-i-stimulate, pabaliktad, low. Tsaka ako napapaliwanag kung bakit low. Basta pabaliktaran yan. Pag ito very high, ito very low. Pag ang T4 mo mataas, ito low, hyperthyroid ka. Kailangan mo na uminom ng gamot. Walang choice. Kailangan tayo uminom ng gamot. So, blood test lang. Kung ano resulta, kaya nyo na to gawin. Para na kayo sariling doktor, alam nyo na medyo kung ano gagawin. Okay. Yan ang hyperthyroid. High ang thyroid hormone. Paano naman yung hypo? Yan ang hypo. Okay, pag hypo, mabagal ang lahat. Pag hypothyroid naman, ang T4 mo ay low. Mababa ang T4 mo, mababa hormones mo, malaki boses mo, mabagal ang galaw, tumataba, low. Tapos ang TSH, pabaliktad naman, high. Tandaan yan. Kaya malalaman natin sa blood test kung hypo o hyperthyroid. Yan ang re-request nyo. TSH, T4, T3, blood test. 700 pesos to 1,000, kailangan nyo gawin yan. Puwera sa sintomas na pinakita ko. Ngayon, para maliwanagan talaga kayo, lagay nyo lang yung mga comments nyo. Papakita natin ulit yung hypo at hyper para mas malinaw. Yan. Ito, mas malinaw kasi to may picture Mas maganda yan, may picture po tayo. Yan. Ito ang, katulad na sinabi ko, hyperthyroid. Ito yung mataas yung T4. Tingnan nyo yung mata niya, Tingnan nyo yung mata. Nakaluwa ang mata, Paano nyo malalaman kung nakaluwa ang mata ng isang tao? Malalaman nyo yan
Kasi ang bilog itong pupil natin, itong itim ng mata, dapat hindi mo nakikita yung buong itim eh. Dapat natatakpan yung ibabaw. Pero ito kitang-kita mo yung bilog na bilog yung itim. So ibig sabihin nakaluwa siya. Dapat ganito ang mata ng normal na tao. Ayan oh. Hindi mo kita yung bilog na itim. Pag nakakita kayo ng ganito, hyperthyroid na yan. Tapos kitang-kita nyo, ang laki ng goiter niya oh. See, ang laki oh, namamaga oh. Nakasbong pa siya oh. See? Hyperthyroid yan. Overactive thyroid. Ano ang sintomas? Tulad na sinabi ko sa inyo, ulitin natin, comment kayo ha. So ito, namamayat, mabilis ang heart rate, irritable, pati yung regla nagloloko, naiinitan, dumi ng dumi, 2 times a day, yan ang hyperthyroid. Blood test nyo. Tuturo ko sa inyo ang gamutan mamaya. Palay ko, sabihin ko na yung gamutan eh. So, ang daming hyper Ang gamutan talaga, bukod sa pagkain na ituturo ko sa inyo, gamutan sa hyperthyroid, kailangan nyo ng tableta. Okay? Iinom kayo muna ng tablet. Ang binibigay ko, Methimazole. Methimazole, Methimazole. Mga 20 milligrams ang binibigay ko. Siguro, pwedeng 20 milligrams a day. Kung payat lang, minsan kalahating tableta lang. Methimazole, 20 milligrams. Ang brand na meron sa Pilipinas, Top din lang eh. So, Methimazole, 20 milligrams, tuloy-tuloy. Sabi ko, pag hyperthyroid, kahit hindi ka kumain, kahit walang pambili ng baro, walang pambili ng sabon, di bali na, kailangan mo yung tableta. Kailangan mo yung Methimazole. Kasi pag hindi ka uminom, magloloko yan, bibilis ang heart rate mo. Pag bumilis, lalaki yung puso. Pag lumaki yung puso, heart failure. Ang dami namamatay. Ang dami namamatay. Pag walang gamot, ito, wala. Delikado. Lakas ng kabog, marami namamatay. So, kailangan mo talaga yung tableta. How long do you drink it? At least 2 years, 3 years eh. Depende. So, Methimazole Yung iba, binibigay PTU, propylthiouracil, okay din yun. Gaano katagal? Matagal. Years. So, kailan ina-adjust? Test mo yung T4, TSH. Pero kailangan magpapacheck ka sa endocrinologist. Pero kahit hindi ka magpacheck sa endocrinologist, tinuturo ko na sa inyo. Ha? So, hindi pwede, walang tigilan. Kung hindi kayo inom ng tableta sa hyperthyroid, yung iba, iinom mo na ng tablet, later on, inooperahan. Pag inooperahan ka sa thyroid, okay na. Tatapyasin yung siguro, 80%, tatapyasin. Hindi ka na hyper. Hinto ka na sa inom ng gamot. So, pwede rin yun sa ibang araw. Tablet muna, later on, opera. Yung iba naman, yung radioactive iodine. Alam niyo yan, di ba? Yung, okay lang may radioactive iodine kung yun ang babagay sa inyo. Pero yung presyo, ganun din. Okay? Surgery para sa thyroid, sa nahanap, marami na ako ginawang video. Ha? Mura sa government hospital, baka 15 to 20,000, kaya na. Ha? Government hospital, 15 to 20,000, East Avenue, magaling na hospital. May thyroid clinic sila, doon kayo pumunta. Mga ganung presyo. Kahit walang pera, pumasok na kayo kasi gamutin yung thyroid. Delikado po to, ha? Next, papakita ko yung hypothyroid. Ito mas bahira. Okay, pakita ko na rin pala si Jessa. Jessa, experience mo, hyperthyroid siya. Jessa, ito, dumating siya sa amin, ang laki-laki ng bukol niya sa leeg. Tingnan mo anong nangyari ngayon. Ang ganda na, Jessa, ang ganda ng opera sa'yo. Tanggal na. Okay? Ang laki ng bukol nung kay Jessa. Na-operahan namin yan. Kumastos kami mga 20,000. Hindi mo pa nga binabayaran, Jessa. Tapos, hindi, libre na yon para kay Jessa. And after that, okay na siya. Jessa, ano ba experience mo pagka-opera sa'yo? Sige. Maganda, Doc. Maganda? Opo. Sige. Maganda talaga kasi Ano pakiramdam mo dati nung malaki? mahirap minsan, mahirap maglunok. Mahirap lumunok. Minsan mahirap maghiga. Pag minsan di ako nakakaya minsan. Kaya minsan Barado na. Yung dito, opo. Pangit tingnan, di ba? Dati. Kamusta yung opera? Masakit ba? Di ko naman naramdaman yun. Magising ko tapos na. Tapos na, ilang oras? 7 hanggang 9, 3 hours lang. 3 hours lang. Tapos groggy ka? Nakalakad ka na? Nakalakad na po ako, Dok. Hindi ako lang naglalakad sila. Yung iba, winilchair pa ako. Naglalakad na papunta doon sa kwarto namin. So ano ba, nakakatakot ba yung operasyon? Ano marirecommend mo sa kababayan? Ay, nakakatakot. Ang dami kala ko. Ano ba ba?
lagarin sa loob. Pero, Ang daming itak. Pero okay naman eh. Tapos na eh. Okay na eh. Sabi yung lalaki kasi umihi na sa ayaw na niya bumalik na sa ano kahit apat kaming operahan. Natakot. Pero i-recommend mo kung alam mo pag di ka namin operahan, binayopsi natin 'yan, ha? Alam nyo ano resulta ng biopsy nung kay Jessa? Bata pa siyang babae. Biopsy niya is cancer. Lumabas cancer yung nakuha eh. So, kala namin hyperthyroid, lumabas cancer. Kaya pasalamat ka na naoperahan natin, natanggalan natin yung cancer. Pag hindi, kakalat yun. Wala nang Jessa, wala nang kukuha ng video natin. Di ba? Ha? So, tandaan nyo, madali lang yung operation, tsaka magaling yung pinapera natin. Ito naman, hypo. Okay? Pag hypo, ganito naman yung ganito ang itsura ng mukha, mas coarse hair, puffy face, mabagal ang lahat. Mas bihira yung hypo eh. Mas madalas yung hyper. Pero meron din na hypo. Yan, nalalamigan, constipated, puffy face, hoarse voice. Yung regla niya malakas. So, tingnan nyo. Blood test din para malaman. Tapos yung kay Jessa, ito nakita natin. Ito sa iyo Jessa. Oh. Hindi lang malaki yung goiter, may nakuha kaming cancer dito. Maliit lang yung kay Jessa, mga 1 centimeter lang, may cancer nakita. Ito, delikado. So, ito, kailangan talaga operahan. Kailangan to operahan. Thyroid nodule yan. Hindi lang lumalaki, may bukol-bukol. Parang may bukol-bukol. Okay? May lump in the throat. Okay? Papakita natin to. Sige. Bilis-bilis mo nga sa operation. 1 day lang, okay ka na. Nakikichismisan na si Jessa. So, okay na siya. Yung iba, Doc Lisa, ginagawa ng fine needle aspiration, di ba? Oo, ito. Minsan, chine-check nila ito. Chine-check nila kung bukol ba or hindi bukol. Pero iba, diretso operation na. Yan. So, yung ibang doktor, ginagawa pa ng FNAB, ang tawag nila. Fine needle aspiration biopsy. Kung ito yung bukol, tinutusok, kinukuha yung cellula, ine-examine kung cancerous yan or hindi. Okay? Kaya matakot, safe na safe yan. Sige. So, ito ang napakahalagang, so, tinuro ko na sa inyo, hyperthyroid, tableta, methimazole, no choice, Ang problema lang natin sa methimazole is presyo. Yan talaga goal natin, ibaba ang presyo ng gamot sa Pilipinas. Ngayon, nasa halaga 23 pesos sa Mercury, kahit sa generic pharmacy, 22 pesos. Walang mura sa Pilipinas. So, iinumin mo 23 pesos a day for several years. Maraming kababayan natin walang pera. Kaya yun yung tinutulungan natin. Okay? So, yan ang pang-hyperthyroid. Pang-hypothyroid naman, yung mababa, yung hypo, o yung iba na operahan na pag natanggalan na, minsan na-hypo sila. Binibigay natin pabaliktad. Levothyroxine, di ba, Doc Lisa? L-troxine. Yun naman pang matagalan, pero okay lang yun. Safe lang naman itong mga L-troxine. Konti lang yun para mag-balance. Ngayon, ang magandang hinanda kong tip para sa inyo ay yung pagkain. Ito yung issue. Para sa thyroid, talaga ang gamutan, ito yung sinasabi ko, tablet, operation, yan talaga kailangan nyo. Pero yung pagkain, medyo may tulong din. Lalo na kung wala pa kayong mga normal na tao, wala pang thyroid, hindi pa malaki, mga teenager. Ito, kakainin natin para makaiwas tayo sa thyroid problem. Pakita natin, Jessa. Yan. Pakita natin what to eat. Yan, ganda, no? Sige. Pag normal ang iyong thyroid, what do you eat? Tayo to. Ito, euthyroid, normal. Hindi ka hypo, hindi ka hyper, kailangan mo yung iodine-rich foods. Yung mataas sa iodine ang kakainin natin. Kasi iodine, kailangan ng thyroid gland eh. Yan ang gagawa ng thyroid hormone. So, mga iodine-rich foods, antioxidants, beta-carotene, yan. Okay? Wala namang ganong iiwasan. Yung iba, sabi, iwas sa gluten. Sa Pilipinas, di pa ganun kauso ang gluten-free. Aspartame, mga sugar-free, iniiwasan din. Pero ito, iodine-rich foods, seafoods. Papakita natin yung mga iodine-rich. Ito, iodine-rich foods sa lahat ng kababayan natin. Ito, pang normal lang pero kung may sakit na kayo sa thyroid, hyperthyroid, hypothyroid, hindi na gano'ng makakatulong to. Hindi na gano'ng makakatulong. Ito, pang iwas lang. Pero kung may sakit na, may bukol na, hindi na to ang gamutan. Ang gamutan, gamot na talaga.
So ito lang pang prevention habang bata pa. Ito yung matataas sa iodine. Ito mga seaweeds, mga yogurt, gatas, itlog, mataas din sa iodine. Strawberries, mga beans, di ba? Laging maganda mga beans. Ito ang top 10 iodine foods. Tandaan nyo to ha, top 10 iodine foods para sa atin. Ito may mga Japanese seaweeds, mga seafoods. Yan, codfish. May mura daw codfish eh. Yogurt, baked potato, yan ang matataas. Navy beans, tuna, strawberry, and eggs. Nandito si Doc Lisa para magsabi ng mga murang, mga iodine-rich foods, Doc Lisa. Yes, yung mga mabibili natin sa palengke, napakaraming lato. So, seaweeds, lato, tulya, talaba, alimango, alimasag, yung mga tuyo or daing na maya-maya, bisugo, dilis, talakitok, kuhol, tapos yung mga gulay na itinanim dun sa tabing dagat. May iodine yon. Pero yung malayo sa dagat, walang iodine ang mga gulay na yon. Okay, kita niyo si Doc Lisa. Todo research pa. Sinulat niya, iodine-rich foods. Yan ang gusto ko sa'yo. Lagi ka nag-aaral eh. Oh, Jess, dito tayo. Sige, so papakita natin yung mga iodine-rich foods. Yan sinabi ng Doc Lisa, yung mga mura na meron sa Pilipinas. Paano naman yung mga hypothyroid? Diba? Pag hypothyroid ka, mabagal. Yun din, iodine-rich foods din. Ngayon, ito ang issue na pinag-uusapan ng marami. Sa hyperthyroid, marami nagsasabi na masama daw ang mga cabbage, cauliflower at iba. Nakakasira daw ng thyroid. Tunay ba or hindi? Papakita ko namin sa inyo ang explanation. Ito. May nagsasabi na para sa thyroid, hindi daw maganda itong mga broccoli, sinasabi nila mga lettuce at iba-iba pa. Okay? Meron daw kasing goitrogens. Ito po yung tunay na pag-aaral. Itong mga pagkain to, oo nga, baka meron sila maliliit na component. Pero kasi, syempre, lahat ng pagkain may pros and cons eh. Base sa pag-aaral, masustansya talaga ito masyado. Sobrang masustansya itong broccoli, itong mga cabbage, anti-cancer yan, may iron, pampalakas ng katawan. Kaya, in moderation, kung hindi naman kayo kakain ng isang basket o talagang isang bandihadong cabbage or broccoli. Kung isang tasa, 2 tasa, for the average person, very healthy. Actually nga, kung hyperthyroid ka nga, maganda nga dapat to hyperthyroid kasi pinapababa niya konti yung sa thyroid. So, ayon sa pag-aaral, okay to. Walang problema. Lalo na sa beans, walang problema. Pwede kayo kumain basta in moderation. In moderation. Kasi ito naman nakaiwas sa cancer, iwas colon cancer, iwas breast cancer, 'di ba? Ang daming cancer naman na piprevent. So ititimbang natin. So para sa akin, pwede kainin 'to, huwag lang madami masyado. Basta 1 cup, okay lahat 'yan. Gulay 'yan, healthy 'yan kahit may thyroid problem. Okay? So yung pinapakita ko. Tapos, meron pa akong konting tips bago tayo pumunta kay Doc Lisa. How do you heal your thyroid? Okay? So, unang-una, para sa thyroid problem natin, yun na nga, tingnan nyo rin kung meron kayong allergy pala. Minsan daw nagkaka-thyroid problem. Ito, turo to ni Mark Hyman, MD. Doktor siya na medyo nag-aaral din siya about, expert niya sa thyroid. So, ingat din sa mga may allergy. Minsan kasi pa na-allergy daw kayo sa pagkain, parang nasisira din yung thyroid. Ayon din kay Dr. Mark Hyman, sabi niya, ingat din sa tubig, kailangan malinis ng tubig, tapos yung kailangan malinis. Minsan, meron mga mercury, meron mga pesticide, kung saan-saan, binabantayan din natin. At isa pang nakakasira ng thyroid ay stress. Kulang sa tulog, puyat, pagod, nagloloko yung adrenal gland, pati thyroid gland, nagloloko, tumataas yung TSH, pati T4, nagloloko siya. So, sobrang stress, nakakasira din ng thyroid. Exercise, may tulong. Exercise. Tsaka sabi ni Dr. Hyman, maganda daw pinapawisan.
Diba, minsan pag tumatakbo, pinapawisan tayo, papawisan, masarap yan, di ba? Kasi yung pawis, lumalabas yung dumi rin sa katawan natin eh. Parang nalilinis din yung katawan natin. So may tulong din. Okay? Tapos pagkaing makakatulong sa thyroid, sinabi ko, itong yung mga iodine-rich foods. Tapos syempre, papacheck natin. Sa mga wala namang sakit, papacheck kayo ng T3, T4, TSH para malaman natin. Okay para malaman natin kung kayo ay hyperthyroid, gamutin na agad, hypothyroid, or may bukol. Yan, napakaganda. So, comment lang. Salamat sa pag-like, sa pag-share. Punta tayo kay Doc Lisa para sa mga pagkain, para sa mga babae. Ito, napakaganda nitong topic. Foods for women. Sa lahat ng kababaihan. Iba kasi ang pagkain sa babae at sa lalaki. Yan. Pero pwede rin to sa lalaki, hindi lang sa babae. Diba? Sige. Okay. Ang topic natin ngayong umagang ito, ngayong araw na to, ay tungkol sa pagkain na babagay sa kababaihan. So, special yung mga needs ng women, pero madali lang namang mahanap na saan yung mga pagkain na mas nararapat nating damihan. Bakit? Kasi ang babae, kailangan niya ng calcium, ng iron, ng magnesium, ng vitamin D, ng folate, kasi may pagbabago dahil lagi siyang nagre-regla, nanganganak, o nagme-menopause. So, mataas din ang risk niya sa anemia, osteoporosis, o yung paglambot ng buto. Unahin natin yung calcium. Ang calcium para sa buto at ngipin, para din sa normal na tibok ng puso at para sa ugat o nerves. Saan tayo makakakuha ng mga pagkain mayaman sa calcium? Simple lang ito. Mga sariwa o tuyong dilis, sariwa o tuyong alamang, yung mga isdang tunsoy, silinyasi, gatas. Nakita nyo yung gatas natin, low fat pero high calcium. Keso, yogurt, ice cream, tokwa. Andito ang ating tokwa at munggo. Ito, tokwa, soya milk. Meron din tayong munggo dito. Dried beans, lahat ng mga beans na tinuyo. Mga berdeng gulay. Peanut butter. Tuna na delata. Sardinas. Yan. Repolyo. Kasi kasama ng repolyo itong mga berdeng gulay. So, mayaman lahat yan sa calcium. Kailangan din natin ng magnesium para ma-absorb yung calcium mula sa dugo papunta dun sa buto. Ano ang source ng magnesium? Berdeng gulay. Kasama na dyan yung saluyot. Ito, meron tayo ditong saluyot. Meron tayong alokbati, meron tayong spinach dyan. Tapos yung dark chocolate. Ito, tsokolating dark, may magnesium din yan. Tsaka kakain tayo ng mga salad. Kasi berdeng gulay din tong ating salad. Yung mga ugat na gulay, tulad ng gabi, may magnesium yan. Saging, patatas may balat, tokwa. Ito, yung ating tokwa, yung ating soya milk, peanut butter. Maganda lagi yung peanut butter, buto ng kalabasa, pipino. Meron ding magnesium, yogurt. Kailangan yan para ma-absorb yung calcium, tutulungan ng magnesium. Kailangan din natin ng vitamin D. Nakukuha yon sa araw, mga 10 to 30 minutes. Pwede tayong kumuha ng vitamin D. Pag sa pagkain naman, pwede yung mga talaba, tulya, itlog. Itlog, meron siyang vitamin D. Ito, itlog. Sardinas, meron din siyang vitamin D. Tsaka itong mga hipon, meron yan. Ang mga babae, kailangan din yan ng iron para sa paggawa ng hemoglobin na siyang nagdadala ng oxygen doon sa dugo. Kasi
nababawasan ng dugo kapag nagre-regla ang babae, kapag nanganak, lalo na. At kailangan din ng mga buntis. Pag buntis kayo, kailangan nyo ng maraming iron. Ipapaliwanag ko mamaya. Ano ang number one source ng iron? Atay o yung liver, beef o pork liver, pwede din yung sa chicken liver. Tapos yung mga dilis, marami ding iron yan. Alamang, yung alamang tagunton, mga berdeng gulay, gaya nito, tokwa, soya milk, soya beans, at peanut butter. Ang mga babae, kung gusto rin nila na magbuntis at hindi pa man sila buntis, kailangan kumain na ng maraming folate o folic acid o vitamin B9 para maiwasan yung depekto dun sa spinal cord ng bata, yung natawag na mga neural tube defects. Para din makaiwas ang mga babae sa sakit sa puso at cancer. Kailangan din ng paggawa ng ang folate, kailangan din sa paggawa ng estrogen kapag magme-menopause na tayo. So kapag kulang ka sa folate, may epekto ito sa ating mood. Irritable, pagod, wala sa concentration, malungkot, masakit ang ulo. Ang source, atay o yung mga liver, berdeng gulay, katulad nito mga alokbati. Yan. Alokbati, source din yan. Gabi, malunggay, saluyot, sitaw, yung mga dahon ng bawang, peanut butter, green peas. Ito, mga green peas, marami ang folic acid, at orange juice. Yan ang mga source natin ng folate o folic acid or vitamin B9. Ngayon, meron din yung mga babae, lalo na yung mga teens nagkakaroon ng premenstrual syndrome o yung PMS. Masakit ang puson kapag nagre-regla, kumain tayo ng mas maraming iron at zinc. Ang calcium, zinc, omega-3 fatty acid, magnesium, vitamin B6, vitamin E, nakakabawas din yan ng mga cramps o sakit sa puson. Ngayon, doon sa mga buntis o nagbe-breastfeeding, kailangan mas marami tayong kakainin, extra 300 calories ang pangangailangan natin. At yung pagkain natin, dagdagan natin ng mga omega-3 fatty acid para sa nervous system at saka sa mata nung nagde-develop na sanggol. At para din sa paggawa ng breast milk. Protina, kailangan din para sa utak at nervous system ng sanggol. Iron, kailangan sa pagbubuntis. Bakit? Kasi kapag buntis tayo, dumadami ng 50% yung dami ng ating dugo o yung blood volume. 20% nun gagamitin ng ating sanggol. Kaya kailangan dagdagan natin yung iron. Ang source ng iron or sa mga buntisa, dagdagan natin ang paggamit ng gatas. Ito nga, itong mga low-fat, high calcium milk, dilis, liver, itlog, sardinas, yung mga maliliit na isda. Kasi pag buntis ka, gusto mo yung mga maliliit lang na isda o kaya delatang tuna. Ayaw mo ng mga malalaking isda kapag ikaw ay buntis. So, kung pwede, yung mga maliliit na isda muna. Tapos, ang vitamina ng buntis o yung prenatal multivitamins natin, kailangan may kasama siyang folic acid, zinc, selenium, omega-3 fatty acid, at mayaman din sa vitamin E at C. So, yung mga citrus fruits, strawberry, nakakatulong yan. At kapag magme-menopause na tayo, kailangan natin ng marami ding calcium, vitamin D, para sa buto at iwas osteoporosis. At dagdagan na rin natin yung omega-3 fatty acids natin. Kain tayo ng mas maraming tokwa at saka soya milk. Ito, yung ating tokwa, soya milk, dahil mataas ito sa phytoestrogen para iwas sa sintomas ng menopause. So, maganda ang tokwa kapag nagme-menopause. Kasi parang estrogen na rin yun eh. Di ba marami tayong mga hindi magandang nararamdaman kapag nagme-menopause na. So, sana damihan natin yung pagkain natin ng mga ganitong klaseng pagkain na espesyal para sa mga kababaihan.
Yes, Doc Willie. Yes, Doc Lisa. Okay, thank you very much. Pag-usapan natin ang tungkol sa UTI, infection sa ihi. Dito naman tayo. Ito rin, problema ng mga babae at sa lalaki din. Pero pag sa lalaki nagkaroon ng UTI, ibang usapan na, ha? Sa mga guys, pag nagka-UTI tayo, ibang usapan na. Kadalasan kasi pag lalaki, may halong possible na sexually transmitted disease kung may UTI. Pag sa babae, talagang UTI lang. So, pakita natin, infection sa ihi. So, yan ang ating kidneys. Okay? Yan, nagkaka-infection. Minsan sa kidneys, minsan sa pantog. Pakita natin. So, ito yung sintomas. Paki-like, paki-share, ha. Ang daming mga babae. Ito talaga, number 1 na sakit nila. So, ito, namimilipit pag umiihi, ha? O minsan, iba kulay ng ihi. Dalawang klase infection. Merong infection sa bladder, sa pantog. UTI din ang tawag dito. Cystitis, UTI, ito yung pantog. Itong kulay itim-itim, yan ang bakterya. Ayan, no? Ang daming bakterya. Itim-itim siya. Ang sintomas, ihi ng ihi, parang hindi mapigilan pag-ihi, tsaka ito ang napakahalagang sintomas. Pag umiihi, mahapdi. Mahapdi pag umihi. Painful urination. Parang mahapdi siya habang lumalabas. Minsan sa dulo ng ihi. Tapos sa may puson, masakit. Papacheck kayo ng urinalysis, blood test. Pag nagpa-urinalysis, makikita maraming bakterya at maraming white blood cell. Ngayon, maraming kababaihan, di nila ginagamot. Pag may infection sa ihi, hinahayaan lang nila, pwedeng lumala. Paano lalala? Nakita niyo itong mga bakterya to, ha? Huwag matigas ang ulo. Pag hindi ginamot ang UTI sa pantog, ang mangyayari ay aakyat yung bakterya. Itong itim aakyat. Pupunta sa kidney. Pag pumunta sa kidney, ito kasi daanan, ureter. Pag pumunta sa kidney, magkaka-infection sa kidney. Ang tawag dito, pyelonephritis. Matindi na to. Pag umabot kayo sa ganitong infection, UTI na umakyat, sasakit na balakang masakit, lalagnatin ng mataas, ma-hospital, at yung iba, pwede ma-kidney failure. Pwede ma-dialysis dahil lang sa simpleng UTI na ayaw gamutin. So ito, pinapakita ko sa inyo paano umaakyat ang infection mula sa puwerta ng babae, paakyat sa puwerta, akyat siya sa pantog, akyat siya sa ureter, akyat siya sa kidney, masisira ang kidney. Ito, pinapakita natin, stage 1 to 5 pataas. So, nauna muna sa puwerta, hindi naguhugas maigi, mali ang paghugas, baka may menses, hindi naguhugas, laging panty liner, nagkaka-UTI. So, ito, pwede umakyat, aakyat siya. Ascension, aakyat yung infection, the bacteria goes up. Tatamaan na yung kidneys, pyelonephritis. At ito yung pinaka nakakatakot, kidney injury. Ha? Hindi ako nagbibiro, kidney injury. So, pwedeng masira ang kidneys. Para makaiwas sa UTI, ito yung napakahalagang tips natin. Number 1, syempre, bago umihi, syempre hugas ng kamay. Tapos mga babae, dapat maghuhugas lagi, lalo na pagdudumi. Pagdudumi, yung pag-wipe, importante yon. Tapos paglinis ng mga babae, tuturo sa inyo ni Doc Lisa, syempre talagang tutubigan nyo. Kung walang tubig, di pwede tissue. Pero kung nasa bahay, mas maganda tubig. Hinuhugasan lahat. Pati yung daanan, hindi lang sa puwerta, yung labasan ng ihi. May butas kasi doon hinuhugasan maigi. Pwede ring sabon. Mild soap and water, pwede rin. Ha? Tapos isang mahalagang tip, dapat maluwag din yung underwear, yung panty, wag din masyadong masikip, pati yung mga pantalon, mga maong, wag masyadong masikip. Tapos, isang mahalagang tip, after mag-sex, after magtalik sa partner ninyo, kailangan bago matulog, iihi ng isang beses. Tandaan nyo pagkatapos magtalik sa mga may asawa, may partner, kailangan umihi ng isang beses. Isang ihi ng isang beses. Bakit? Kasi syempre, after sex, magkakaroon ng infection yun May infection na papasok, kahit papano, mapapasok yung infection dun sa daanan ng ihi natin. At pag hindi umihi, hindi malalabas.
hindi malalabas. At ang number one tip, ito lang kailangan nyo pakinggan. Number one tip para hindi magka-UTI, para gumaling ang UTI, para humaba buhay nyo, para gumanda kayo. Number one tip, simple lang. Tubig. Ano ba yung tubig natin? Ito, pinakamahalaga sa lahat. Tubig. Number one, water. Water. Araw-araw, 8 baso. 8 to 12 glasses of water a day. Pag kayo nagka-UTI, pakiramdam nyo, nagkaka-UTI ako, medyo iba, masangsang yung amoy ng ihi, madilaw, malabo, di ba? Minsan malabo, tapos parang mahapdi, mainit. Kung wala pa kayong, kung hindi kayo nakakapa-check up sa doktor, simple lang ang gagamutin nyo. 2 baso sabay nyo. Ito, mga 2 baso ito. Inumin nyo to, 2 basong tubig. Pag inom nyo ng 2 basong tubig sa mga babae, ang mangyayari, ganito mangyayari. Yan. Tingnan nyo, Sige, pakita natin, Doc Lisa. May bacteria dito sa kidney. May bacteria dito sa pantog. Uminom ka ng 2 basong tubig. Mangyayari, mafa-flush yan. Sa dami na ininom mong tubig, ay pupunta dito yung tubig. Itong bacteria na itim-itim, bababa at lalabas lahat. Lalabas, malilinis ang kidney mo, malilinis ang bladder mo, mababawasan yung bacteria, baka gumaling ka na sa UTI. Yan lang ang gagawin nyo, inom ng tubig para matanggal itong itim. Pero ang problema sa maraming kababaihan, nanonood sa atin, lahat ng followers natin, we have around 4 million followers na sa lahat ng pages natin. Kailangan inom kayo ng tubig, 8 to 12 glasses. Kasi pag hindi kayo uminom, mapupuno ng bakterya, masisira yung pantog, masisira yung kidney, baka ma-dialysis tayo, simple lang, tubig lang. Ito lang solusyon. Huwag matigas ang ulo, tubig. 8 to 12 glasses. Huwag din sa sobra. Huwag din lampas 16 glasses. Tsaka ang tip po sa kanila, Doc Lisa, tubig. Hindi ko sinabi kape. Hindi ko pinapayo na pag uminom kayo sa 12 glasses of water kasama yung kape. Ang kape kasi ang problema, nakakairita ng pantog. Ang caffeine, lalo ka lang mapapaihi minsan, pero hindi talaga nananatili yung tubig. Parang nadidehydrate ka. Alak din hindi maganda. Kasi alak hindi siya talaga parang tubig. Ang alak, nadidehydrate ka lang. Kukulubot ang balat sa alak, pumapangit ang balat, nagkaka-wrinkles. So, yan simple lang. Preventing UTI. Kita nyo number 1 tip. Drink lots and lots of water. Tinuro ko na sa inyo. Yan lang. Pampaganda. Maraming tubig. Ang ganda niya. Maganda yung balat niya. Pag hindi siya uminom ng tubig, kukulubot yan. Magkaka-eyebags yan. Ito pa. Huwag pigilin ng ihi. Pag nasa biyahe, mag-stop kayo sa gas station, pag nasa bayan, kahit umihi kayo 10 beses ang araw. May nagtanong nga sa akin, Doc Willie, inom nga ako na inom ng tubig, 10 glasses a day, pero ihi naman ako ng ihi na maraming beses. Naiinis daw siya. Sabi ko, bakit ka maiinis? 10 baso ininom mong tubig, kung umihi ka man 10 times o 15 times a day, magpapasalamat tayo sa bawat ihi nyo. Siyempre, iinumin mo, lalabas yan ng katawan natin. Pero pag inom mo, malinis na tubig. Pag ihi mo, hindi na malinis yun. May halo ng mga waste products ng katawan. So, yung pag inom mo malinis, paglabas, lumalabas yung dumi ng katawan. Hindi lang sa pagtae, kundi sa pag-ihi, lumalabas. Very good na ihi ka ng ihi. Ibig sabihin, gumagana ang kidney mo. Buhay ang kidney mo. Healthy ang kidney mo. Umiihi ka. Ang ikakatakot nyo, please, wag mangyari. Please, wag mangyari na hindi ka umihi. Oras na hindi na umihi ang tao, emergency yan. Emergency, dalhin sa hospital, that's kidney failure. Pwede mamatay yung pasyente. Yung kidney failure, bago siya ma-hospital, hindi iihi Kaya, lagi namin pinagdadasal sa mga kidney patients na umihi. Kasi yung pag-ihi, ibig sabihin, ang ganda ng gana ng kidneys mo. So, pasalamat tayo sa bawat ihi ninyo na normal pa ang iyong kidneys. Okay? Sana malinaw. Kasi iba ayaw uminom ng tubig, ayaw daw umihi. Mali.
Okay? Hugasan yung ari. Ayan, watch genital area before and after sex. Ayan. Sa mga gamot, hindi kasi to over-the-counter na gamot Doc Lisa. Yung mga antibiotic, pwede uminom ng antibiotic after na ma-check na meron kayong urinary tract infection. Kailangan may urinalysis. Talaga may findings na may UTI, pwede uminom ng mga gamot. Doktor magbibigay nito. Usually, mga 3 araw binibigay. Minsan 3 days, kung malala, 7 days. Pero, mabisa ang tubig. Mabisa ang tubig. Minsan tubig lang pwede na Kung yung mga bakterya, konti pa lang, tubig lang makukuha na. Pero kung malala na, konting antibiotic. Hindi antibiotic ang solusyon lang, ang tubig ang magpe-prevent. Tsaka pag inom ng tubig, iwas pa kayo sa kidney stones. Nako, sobra sakit ang bato sa bato, kidney stones. Makaiwas din tayo. Pakita ko na rin, Doc Lisa, sa pag-ihi nila, signs ng kulay ng ihi. Ito yung iba't ibang kulay. Comment po kayo, anong kulay ng ihi nyo? Ito ba puti? Ganito ba ihi nyo? Number 5 ba? Pag number 1 and 2, perfect. Normal. Hanggang 3, medyo normal pa. Pag ganito ihi nyo. Pag ihi nyo number 4, malabo na to. Baka may infection na sa ihi. Ito, delikado na to. 5, sobra nang dehydrated. Pag ganito kulay ng ihi nyo, parang orange na. Pag ang ihi, kulay number 7, hindi to maganda, may dugo. Pink, may dugo. Kung malabo, minsan may infection. Okay? May ihi na kulay ganito, green. Yan, masama yan. Ang green. Yan ang kulay ng ihi. Dito iba't iba. Ayan, bright yellow. Ito orange, dehydrated na. At sinabi ko nga, kung red ang ihi, hindi maganda. Kaya, mamaya, tapos nyo manood na FB Live, pag ihi natin, check nyo maigi ang kulay. Yung mga may diferensya sa ihi, minsan may diabetes sila. Ayan, may diabetes yung mga diferensya sa ihi. Ayan, pakita mo na, please. So, ito rin, lagi ko sinasabi, pag ihi, ito, urinal, pasensya na, dapat hindi ganito kabula. Okay lang magkaroon ng konting bula sa ihi. Normal may konting bula. Siyempre, pag umiihi, bumubula talaga. Pero yung bula, dapat nawawala. Well, let's say, umihi ka, bumula. Abangan mo ng mga 1-2 minuto. Dapat nawawala yung bula. Hindi katulad nito na sobrang bula. Para siyang sabon. Pag sobrang bula ang ihi, pwedeng may protein. May protina sa ihi. Kung may protina sa ihi, baka may diabetes. So, i-check nyo. Pag ganito ihi, magpa-urinalysis. Kung duda sa UTI, magpa-urinalysis. Mura lang urinalysis. Kano lang urinalysis? 50 pesos, di ba? Bukod sa tubig, kung ayaw nyo ng tubig, pwede lemon water, calamansi water, konti lang, konting lemon. Pwede rin naman, kung gusto nyo healthy fruits, di ba? Pakwan. Pakwan kasi 92% water yan Good for kidneys, di ba? Sinabi ko sa inyo. Infection sa ihi, hydration sa body. Okay, ang pakwan. Pwede rin ang buko, di ba?